Nagsimula ang kwento sa panahon ng paghahari ni Emperor Xian, ang China ay nasa kaguluhan. Ang batang emperador, na wala pa ring karanasan upang mamuno, ay nasa ilalim ng kontrol ng punong ministro na si Cao Cao. Isang bayani para sa kanyang sariling karapatan para sa pagligtas kay Xian mula sa isang nakamamatay na labanan sa kapangyarihan sa trono. Ngunit nang hangin na ang paghahari ni Xian, lumaki ang mga ambisyon ni Cao Cao. Isang araw sa isang tense na pagpupulong, humingi ng pahintulot si Cao Cao na maglunsad ng digmaan laban sa katimugang kaharian ng Liu Bei at Songquan. Ang lumalagong impluwensya ay nagbanta sa kaligtasan ng dinastiyang Han. Si Xian, na ayaw gumamit ng karahasan ay nag-alinlangan. Gayunpaman, ang walang humpay na panggigipit ni Cao Cao, na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng ginawa niya para sa imperyo, ay nagpapahina sa batang emperador. Nag-aatubili, sumuko si Xian at hinirang si Cao Cao bilang general at nagpadala ng 500,000 hukbo upang pumunta sa timog. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon. Si Ministro Kong Rong, na lubos na tapat sa dinastiyang Han, ay nagsalita laban sa plano. Sa matinding pananalig, inakusahan ni Kong si Cao Cao ng labis na kapangyarihan, na nagbabalak na tuluyang ibagsak ang mismong dinastiya na kanyang sinumpaang protektahan. Si Cao Cao na nagngangalit sa galit, ay humiling na parusahan ni Xian si Kong Rong para sa kanyang kabastusan. Sa isang sandali ng brutal na pagpapasya, iniutos ng emperador na patayin si Kong Rong, tinatakan ang kanyang kapalaran sa mismong araw na iyon. Makalipas ang ilang araw, naglunsad ang mga puwersa ni Cao Cao ng malupit na pag-atake sa Jiangdong. Kaya naman napilitan si Liu Bei at ang kanyang hukbo na ipagtanggol ang lungsod kasama ang lahat ng mayroon sila. Habang humihigpit ang pagkubkob, walang pagod na lumaban si General Zilong upang tumulong sa paglikas sa mga sibilyan sa mas ligtas na mga lugar. Sa panahon ng kabuluhan, isang sundalo ang agarang nagulat na ang asawa at anak ni Liu Bei ay nakulong pa rin sa loob ng lungsod. Dahil dito bumalik si Zilong para iligtas sila. Samantala, ang pinagkakatiwalaang tagapayo ni Liu Bei, na si Zhuge Liang, ay nagpaalam kay General Zhang Fei na kailangan nilang pigilan ang kalaban sa lahat ng paraan. Ang natitirang mga sibilyan ay kailangan pang lumikas, ngunit ang mga puwersa ng kaaway ay napakalaki. Humiling si Zhang Fei ng 1,000 pang sundalo na humawak sa linya, ngunit ang kahilingan para sa mga reinforcements ay tinanggihan. Si Liu Bei, na napunit sa pagitan ng pagliligtas sa mga sibilyan at pagpapalakas ng kanyang mga hukbo, ay pinili na protektahan ang mga tao mula sa laban. Sa loob ng lungsod, pinuntirya ng mga tropa ni Cao Cao ang asawa at sanggol na anak ni Liu Bei. Sakto namang dumating si Zilong para iligtas sila. Ibinigay ng asawa ni Liu Bei ang kanyang sanggol sa kanya. Ngunit habang naghahanda si Zilong na dalhin sila sa kaligtasan, naglunsad ng panibagong pag-atake ang kaaway. Mabangis na lumaban si Zilong, hawak ang sanggol sa kanyang braso. Ngunit ang asawa ni Liu Bei, sa takot na siya ay maging isang pabigat, ay nagpasya na itapon ang sarili sa isang balon. Matapos talunin ang mga sundalo ng kaaway, kinuha ni Zilong ang sanggol at mabilis na sumama sa lumalaking grupo ng mga refugee. Ang bigat ng kalunos-lunos na pagkawala ay mabigat sa kanyang puso. Sa larangan ng digmaan, nag-utos si Zhang Fei, na nagtuturo sa kanyang mga tropa na bumuo ng isang reflective light formation. Isang diskarte na idinisenyo upang pigilan ang kaaway. Habang papasok ang mga puwersa ni Cao Cao, buong tapang na nakipaglaban ang mga tauhan ni Liu Bei. Ngunit ang napakaraming bilang ng kalaban ay patuloy na bumawha. Nang magsimulang umikot ang sitwasyon, dumating si Zhuge Liang, ngunit hindi kasama ang 1,000 sundalo na kanyang hiniling. Sa halip, dinala niya si General Guan Yu na handa sa labanan. Walang pag-aalinlangan, si Guan Yu ay sumulong, ang kanyang talam ay tumagos sa mga kaaway ng may brutal na kahusayan. Si Zilong, hawak pa rin ang sanggol, ay sumama sa laban. Ang bawat galaw niya ay kalkulado at mabangis. Mula sa malayo, nakamasid si Cao Cao, humanga sa tiyaga ng mga sundalo ni Liu Bei. Ang kanilang determinasyon ay hindi natitinag kahit na laban sa imposibleng posibilidad. Ngunit nagpatuloy ang labanan na walang humpay na sumusulong ang kaaway. Nanawagan si Zhuge Liang para sa isang pag-atres. Ngunit si Guan Yu, ang mandirigma, ay tumangging umatras. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tumalikod habang siya ay nanatili sa likuran upang pigilan ang mga sumusulong na puwersa ng mag-isa. Napapaligiran ng mga tropa ni Cao Cao, nakipaglaban si Guan Yu ng walang kapares na bangis. Nang malapit na ang kalaban, dumating si Cao Cao sa pinangyarihan. Ngunit sa kalituhan ng kanyang mga sundalo, inutusan niya silang huwag patayin si Guan Yu. Sa halip, si Cao Cao ay nagmasid sa paghanga habang si Guan Yu ay nakipaglaban at kalaunan ay umatras mula sa labanan.
Habang kinukwestiyon ng kanyang mga sundalo ang kanyang desisyon, inihayag ni Cao Cao ang kanyang pangangatwiran. Hindi lamang siya humanga sa lakas at tapang ng mga mandirigma ni Liu Bei, ngunit nakakita rin siya ng pagkakataon. Sa sandaling nasa ilalim ng kanyang kontrol ang timog, naniwala siyang lahat ng mga tauhan ni Liu Bei ay yuyuko sa kanya. Matapos ang makitid na pagtakas sa walang humpay na labanan, dumating si Liu Bei at ang kanyang mga tagasunod sa lungsod ng Xiapo. Agad silang nagsimulang magtrabaho sa pag-aalaga sa kanilang mga sugatang sundalo, sinusubukang ibalik ang kanilang mga lakas. Kapag naayos na ang kagyat na kabuluhan, tinipon ni Liu Bei ang kanyang pinakamalapit na mga kaalyado at ang kanyang pinagkakatiwalaang tagapayo. Sa isang sandali ng tahimik na pagpapasya, ipinahayag ni Liu Bei na hindi siya susuko. Tumanggi siyang hayaan si Cao Cao na sakupin ang lupain na nangakong ipagpapatuloy ang laban. Si Zhuge Liang ay nagsalita sa isang plano. Iminungkahi niyang maglakbay sa kaharian ng Dongwu upang makipag-alyansa kay Haring Sun Quan. Kahit na ang ilan ay nag-aalinlangan na si Sun Quan ay magbibigay ng kanyang suporta, si Zhuge Liang ay nagtitiwala na ang nagkakaisang prente ang magiging susi sa pagtalo sa napakaraming puwersa ni Cao Cao. Samantala, si Cao Cao ay lumalakas sa bawat araw. Nakatanggap lang siya ng karagdagang 300,000 tropa at 2,000 barkong pandigma mula kay General Kai, na tumalikod sa kanyang tabi. Noong una, kinwestiyon ng mga nasasakupan ni Cao Cao ang tunay na katapatan ni General Kai. Dahil mayroon siyang matagal ng relasyon kay Dongwu. Pero tiniyak sa kanya ni General Kai na puro commercial lang ang koneksyon niya kay Dongwu. Upang patunayan ang kanyang pangako, ipinakita niya ang isang detalyadong mapa ng rehiyon ni Dongwu. Isang napakahalagang kasangkapan para sa plano ni Cao Cao na sakupin ang kaharian at higpitin ang kanyang pagkakahawak sa timog. Si Cao Cao, na ngayon ay ganap na nagtitiwala kay General Kai, ay malugod na tinanggap ang kanyang bagong kaalyado. Sinabi niya na hindi siya nag-aalala kung si Liu Bei ay nakipag-alyansa kay Xian Quan at Dongwu. Sa katunayan, umaasa siyang mangyayari ito. Ang gayong alyansa ay magbibigay sa kanya ng perpektong dahilan para sirain ang Dongwu Kingdom at patatagin ang kanyang kapangyarihan sa timog. Samantala, dumating si Zhuge Liang sa palasyo ni Dongwu na sinamahan ng kanyang tagapayo na si Lu Su upang makipagkita sa hari. Si Sun Quan, na laging maingat na pinuno, ay nagtanong kung bakit umatras si Liu Bei at ang kanyang mga puwersa sa harap ng napakaraming hukbo ni Cao Cao. Kalmadong ipinaliwanag ni Zhuge Liang na inuna ni Liu Bei ang kaligtasan ng mga tao. Piniling umatras kaysa isakripisyo ang mga sibilyan ng lungsod sa isang walang pag-asa na labanan. Pagkatapos ay inilatag ni Zhuge Liang ang tunay na hangarin ni Cao Cao. Ang kanyang sukdulang layunin ay ang lupigin si Dongwu, hindi lamang talunin si Liu Bei. Iminungkahi ni Zhuge Liang ang isang malakas na alyansa sa pagitan ng Sun Quan at Liu Bei. Isang nagkakaisang samahan upang talunin si Cao Cao at protektahan ang mga kaharian sa timog mula sa kanyang walang humpay na ambisyon. Nang marinig ito, ang mga ministro sa hukuman ni Sun Quan ay napuno ng takot at kawalan ng katiyakan, na sumasalungat sa ideya ng digmaan kay Cao Cao. Si Sun Quan, na naramdaman ang kanilang pag-aalinlangan, ay lumingon kay Zhuge Liang at nagtanong kung bakit determinado si Liu Bei na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Walang pagkukulang, tumugon si Zhuge Liang na kung magtagumpay si Cao Cao sa pagsakop sa mga teritoryo sa timog, walang alinlang ang gagamitin niya ang kanyang bagong natatagpuang kapangyarihan upang ibagsak ang dinastiyang Han. Hinding-hindi papayag si Liu Bei na mangyari iyon. Siya at ang kanyang mga tagasunod ay mas gugustuhin mamatay sa laban kaysa yumuko sa pamumuno ni Cao Cao. Ang mga salita ni Zhuge Liang ay bumigat habang siya ay nagpatuloy, na nagpapaliwanag na kung si Liu Bei at Sun Quan ay bubuo ng isang alyansa, sila ay magiging isang hindi mapigilan na puwersa. Ang malawak na hukbo ni Cao Cao, bagamat nakakatakot, karamihan ay binubuo ng mga dating kaaway na sumuko, mga hukbong walang katapatan o tunay na pananalig. Higit pa rito, ang pagiging hindi pamilyar ni Cao Cao sa Southern Geography ay makakabuti sa kanila. Ang ilang mga ministro ay sabik na lumaban habang ang iba ay sumandal sa pagsuko kay Cao Cao. Si Sun Quan, hindi pa rin sigurado, ay humingi ng karagdagang panahon para pag-isipan ito. Nang maramdaman ang pag-aalinlangan ni Sun Quan, gumawa ng panibagong plano si Zhuge Liang. Nagpasya siyang bumaling kay Zhou Yu, ang commander ng militar ng Dongwu, na pinagkatiwalaan ni Sun Quan na parang kapatid. Pagdating ni Zhuge Liang sa Chibi Cliff, ang tunog ng plota ay dumaloy sa hangin, na hinabi ang himig nito sa pagitan ng disiplinadong pagsasanay ng mga sundalo. Si Zhou Yu, na nabighani sa musika, ay nanawagan kay General Guan na ihinto ang mga pagsasanay at makinig sa himig.
Habang huminto ang mga sundalo, nilapitan ni Joyu ang batang tumutugtog ng plota at inayos ang instrumento. Pinadalisay ang pitch nito upang mapahusay ang magandang tunog. Ngunit ang mapayapang sandali ay agad na naputol. Lumapit ang lolo ng bata, na malungkot ang mukha, iniulat niya na ang kanyang baka ay ninakaw sa bukid, at sinabi ng mga saksi na isa sa mga sundalo ang magnanakaw. Si Joyu, ang kanyang mood ay nagbabago mula sa kalmado patungo sa nakatutok, ay agad na pinahinto ang pagsasanay. Iniutos niya na hanapin ang magnanakaw sa kanyang mga tauhan. Nakatayo sa harap ng mga sundalo, ipinaliwanag ni Joyu ang sitwasyon at inihayag ang kabigatan ng krimen. Ang pagnanakaw ng baka, lalo na sa isang matandang lalaki, ay may parusang kamatayan. Si Luso, ang tinig ng katwiran, ay nagpatibay sa batas. Ngunit si Joyu, sa kabila ng pagkaapurahan ng bagay, ay pumili ng ibang paraan. Madali niyang matukoy ang magnanakaw sa pamamagitan ng pagsusuri sa maputik na mga bakas ng paa na naiwan. Ngunit sa halip ay inutusan niya ang lahat ng mga sundalo na tumakbo sa putik, na sadyang dumihan ang kanilang mga paa. Nais niyang bigyan ng pagkakataon ang magnanakaw na humarap. Kung maaari ay wag ipatuloy ang malupit na parusa. Hindi nagtagal, ibinalik ni General Gan ang baka sa matandang lalaki, yumoko ng malalim bilang paghingi ng tawad sa pagnanakaw. Dahil sa kabaitan ni Joyu at ng kanyang mga kawal, lumuhad din ang matanda, na nagpapasalamat. Sa isang nakakagulat na pagpapakita ng pagkakaisa, sumunod ang bawat sundalong naroroon, lumuhad upang mag-alay ng kanilang taos-pusong paghingi ng tawad sa matanda. Nang si Joyu at ang kanyang mga tauhan ay nagsisimula, isang apurahang mensahe ang dumating. Ang isa sa kanyang mga kabayo ay nahihirapang manganak. Walang pag-aalinlangan, sinugod ni Joyu ang kanyang asawa, si Xiao Qiao, na nasa tabi na ng kabayo, tumulong sa panganganak. Ngunit ang mga bagay ay hindi naging maayos. Ang bata ng kabayo ay lumalabas ng hindi maganda, isang mapanganib na komplikasyon. Si Zhug Liang, na laging mahinahon at maparaan, ay humakbang pasulong. Nag-alok siyang tumulong, ipinaliwanag na minsang tinulungan niya ang isang baka na manganak. Na may determinasyon, mabilis na nagtrabaho si Zhug Liang gamit ang kanyang karanasan at kasanayan. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, matagumpay niyang natulungan ang kabayo. Kinagabihan, inimbitahan ni Joyu sina Luso at Zhug Liang sa hapunan. Habang nagtitipon sila sa mesa, sinubukan ni Luso na idirekta ang pag-uusap patungo sa nagbabantang-banta ng mga puwersa ni Cao Cao. Ngunit si Joyu, na walang pakialam sa pag-aalala, ay kumaway sa talakayan. Sa halip, bumaling siya kay Zhug Liang at iminungkahi na maglaro sila ng guin, isang tradisyonal na instrumentong pangkwerdas ng Chino. Sabay na tumugtog ang dalawa, umaagos ang musika sa kwarto. Habang napuno ng himig ang hangin, si Xiao Qiao na nakatayo sa malapit, ay naririnig ang mas malalim na mensahe sa mga nota. Ang kanyang asawa ay nagnanais ng labanan. Malinaw na handa siyang lumaban kay Cao Cao. Samantala, nakaupo si Cao Cao sa kanyang silid na matamang nakatingin sa isang painting ng isang babae. Ang babae ay kilala bilang pinakamaganda sa kaharian ng Dongwu. Naalala ni Cao Cao ang tungkol sa pagkikita nila noong kabataan niya, isang sandaling bumihag sa kanyang puso. Ang kanyang tunay na motibo sa pag-atake sa Dongwu, ibinunyag niya, ay hindi lamang para palawakin ang kanyang imperyo, ngunit angkinan si Xiao Qiao. Dahil nag-aalab ang pagnanasang ito sa loob niya, nag-utos si Cao Cao na ilipat ang kanyang mga puwersa patungo sa kaharian ng Dongwu. Di nagtagal, ang ilog ay napuno ng libu-libong barkong pandigma habang ang kanyang mga kawal na nasa ilalim ng lupa ay walang tigil na nagmamarcha sa mga tabing ilog, na papalapit sa kanilang target. Sa kaharian ng Dongwu, si Sun Quan ay nakaupo at tahimik sa pagmumuni-muni, ang kanyang tingin ay nakatuon sa sagradong espada ng kanyang pamilya. Ang liham mula kay Cao Cao, na humihiling ng kanyang pagsuko ay nagpabigat sa kanya. Natakot si Sun Quan na mabaigaw niya ang mga umaasa sa kanya, napunit sa pagitan ng presyon ng pagpapasakop at tungkulin na protektahan ang kanyang mga tao. Sa sandaling iyon, pumasok ang kapatid na babae ni Sun Quan, si Sun Shangxiang, na nag-aalok ng kanyang suporta at hinikayat ang kanyang kapatid na kumilos. Sa kabila ng kanyang mga salita, nanatili ang takot at pag-aalinlangan ni Sun Quan. Hindi nagtagal, pumasok si Joyu sa silid. Inabot ni Sun Shangxiang ang sulat sa kanya, at walang pag-aalinlangan, pinunit ito ni Joyu. Pagkatapos ay iminungkahi niyang mangaso sila nagtegre, isang simple ngunit makapangyarihang aksyon na tila nagbabago sa bigat ng sandali. Sa sumunod na araw, sina Joyu, Sun Quan at Sun Shangxiang ay nakipagsapalaran sa masukal na kagubatan para sa pangangaso ng tigre.
Habang lumilipat sila sa mga puno, binanggit ni Joyu si Cao Cao na inihambing siya sa isang tigre. Tahimik, matyaga, at nakamamatay. Si Cao Cao ay isang walang awa na mandaragit, na may kakayahang talunin ang sinuman sa kanyang landas, maging ang emperador mismo. Pagkatapos ay isiniwalat ni Joyu ang mga planong tahimik niyang inihanda sa nakalipas na 3 taon. Sa kabila ng napakaraming 800,000 tropa ni Cao Cao, marami ang dating mga kaaway na sumuko, na naging dahilan upang hindi sila mapagkakatiwalaan at kulang sa katapatan. Sa kabaligtaran, ang hukbo ng Dongwu ay mabangis na tapat. Sa tamang diskarte at pakikipag-alyansa kay Liu Bei, tiwala si Joyu na kaya nilang talunin si Cao Cao. Biglang tumalon mula sa anino ang isang tigre at inatake ang isa sa mga sundalo. Walang pag-aalinlangan, inutusan ni Joyu si Sun Quan na pamahalaan ito. Ito ay isang pagsubok ng katapangan, na pinilit si Sun Quan na harapin ang kanyang takot. Matapos ang isang maigting na sandali ng pakikibaka, nagpakatatag si Sun Quan at sa isang tama ay napatay niya ang tigre. Si Sun Quan, ngayon ay determinado, ay nagpahayag ng kanyang pangako sa pagbuo ng isang alyansa kay Liu Bei upang harapin si Cao Cao. Hindi niya kukonsintihin ang anumang pagsalungat na ito. Sa hindi natitinag na determinasyon, itinalaga ni Sun Quan si Joyu bilang commander ng digmaan at ibinigay sa kanya ang sagradong espada, tinatakan ang alyansa na humuhubog sa kapalaran ng timog. Nang maglaon, inanyayahan ni Zhou Liang si Joyu na makipagkita kay Liu Bei, kung saan naganap ang isang mahalagang pag-uusap. Si Liu Bei, nasabik na maunawaan ang sukat ng paparating na labanan, ay nagtanong kung ilang sundalo mula sa kaharian ng Dongwu ang sasali sa labanan. Sa kanyang pagkabigla, 30,000 tropa lamang ang dinala ni Joyu. Nabalot ng takot ang kampo ni Liu Bei, dahil ang 30,000 ay tila hindi sapat laban sa napakalaking puwersa ni Cao Cao. Si Joyu, hindi napigilan, ay mahinahong pumulot ng isang dayami mula sa lupa. Hinawakan ito, ipinaliwanag niya na ang isang straw ay madaling mabali, ngunit ang isang bundle ng straw na pinagsama ay mas mahirap masira. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit ang kahulugan ay malinaw. Kung pagsasamahin nila ang kanilang puwersa, malalampasan nila ang napakaraming bilang ng mga kalaban. Sa pagsisimula ng paghahanda para sa labanan, si Sun Shangxiang, kapatid ni Sun Quan, ay lumapit kina Zhou Liang, Joyu, at Liu Bei. Sabik siyang lumaban sa tabi nila, ngunit sinalubong siya ng pagtutol mula kay Liu Bei, na nagpumilit na umuwi na lang siya. Naniniwala siya na matatakot siya kapag nakikita niya ang napakalaking hukbo ni Cao Cao. Galit na galit sa kanyang pagpapaalis, hinampas ni Sun Shangxiang ang kabayo ni Liu Bei, na nawalan ng malay. Natarante ang iba, sa pag-aakalang namatay na ang kabayo. Ngunit mabilis itong binuhay ni Sun Shangxiang, na nagpapatunay na higit pa sa kakayahan niyang sumali sa labanan. Samantala, nakaupo si Cao Cao sa kanyang kampo, na nagngangalit sa galit habang binabasa niya ang isang liham mula kay Dongwu. Ito ay blanko, isang insulto, isang hamon sa digmaan. Sumabog ang galit ni Cao Cao, kaya naman inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang mensahero na naghatid ng sulat, na nagpadala ng isang malinaw na mensahe ng kanyang sarili. Sigurado siyang nakipag-alyansa si Sun Quan kay Liu Bei at naniniwalang si Joyu ang mangunguna sa labanan laban sa kanya. Ngunit sa kabila ng tumataas na banta, nanatiling kumpiyansa si Cao Cao. Siguradong dudurugin ng kanyang mga puwersa ang kanilang mga kaaway at lalabas na matagumpay sila. Sa kabilang banda, ang kampo ng alyansa ay napuno ng aktibidad habang pinagmamasdan ni Joyu at Liu Bei ang progreso ng kanilang pagsasanay sa kawal. Lumapit si General Zilong na may dalang ulat, puno ng kumpiyansa ang kanyang boses. Matagumpay na naihanay nila ni General Gan ang kanilang mga estratehiya para sa paparating na labanan, tinitiyak na handa ang puwersa ng alyansa para sa kung ano ang naghihintay. Ang magkabilang panig, si Cao Cao at ang mga alyansa ay tinatapos ang kanilang mga plano, naghahanda para sa hindi maiiwasang sagupaan. Si Cao Cao, na determinadong mag-atake ng mabilis, ay nagutos na ang kanyang mga puwersa ay lumipat ng gabing iyon. Na may libu-libong mga barkong pandigma, ipinadala niya ang kanyang pangunahing hukbo sa kahabaan ng mga ruta, na nagpaplanong tambangan ang mga tropa ng alyansa at hulihin sila ng walang bantay. Ngunit inaasahan na ni Joyu ang hakbang na ito. Habang inihahanda ng mga tropa ang kanilang sarili, si Zhou Liang, na malalim ang iniisip, ay namasdan ang isang pagong na mabagal na gumagalaw sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nakakuha ng isang ideya. Bumaling siya kay Joyu, na iminungkahi ang paggamit ng BWA formation. Isang sinaunang taktika na idinisenyo upang ipagtanggol laban sa nakatataas na puwersa. Kahit na hindi ito nagamit sa loob ng maraming taon,
Tiwala si Zhou Liang na sa tamang sandali sila, ito ang kanilang pinakamalaking kalamangan. Samantala, ang mga hukbong panglupa ni Cao Cao na pinamumunuan ni Hu Jun at Wen Bei ay nagsimula ng kanilang marcha patungo sa posisyon ng Alliance. Sa daan, dumating ang sakuna, isang sundalo ang pinatamaan ni Sun Shangxiang at ng kanyang mga puwersa, na nagpadala ng isang shockwave ng kahihiyan sa hanay ni Cao Cao. Sa galit sa pag-atake, binaliwala ni Hu Jun ang mga babala ni Wen Bei at hinabol ito. Umiral ang pride niya sa pag-iisip na niloloko siya ng isang babae. Umabanti siya hindi napapansin ang potensyal na bitag na naghihintay sa unahan. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ang paghabol habang pinangunahan ni Sun Shangxiang ang mga puwersa ng kaaway sa ulap ng alikabok. Habang sumusulong ang kalaban, nahuli sila, pinaulanan sila ng mga palaso. Dahil sa kaguluhan, marami sa kanila ang nasugatan at namatay. At ang mga nakaligtas ay dumiretso sa bitag. Ito ay ang BWA formation sa labanan. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Zhou Yu at Zhou Liang ang kalaban na natisod mismo sa maayos na pagtambang. Si Hu Jun, na napagtanto ang panganib, ay hinimok ang kanyang mga tauhan na humanap ng ruta ng pagtakas, ngunit huli na ang lahat. Nagsara ang mga puwersa ng alyansa mula sa lahat ng panig, at nagsimula ang labanan ng buong lakas. Di nagtagal, pinangunahan ni na General Gan, Guan Yu, Zilong, at Zhang Fei ang pagsalakay, na tinapos ang mga nakulong na puwersa ng kaaway ng may brutal na kahusayan. Mabangis na nakipaglaban ang mga sundalo ng alyansa, na dinaig ang kalaban. Si Hu Jun, na desperado na tumayo, ay inutusan ang kanyang mga tauhan na magtago sa likod ng kanilang mga kalasag, ngunit ito ay walang saysay. Si Zhou Liang, ay mabilis na tinasa ang mga depensa ng kalaban at nagutos ng counterattack gamit ang matatalas na bakal na lubad. Ang mga kalasag at depensa ng kaaway ay hindi katugma sa katumpakan ng mga puwersa ng alyansa, at sila ay gumuho sa ilalim ng presyon. Sa kainaitan ng labanan, sumakay si Zhou Yu, na umaakay patungo kay Zilong, na nakakulong sa labanan. Nang si Zilong ay humarap sa paparating na palaso mula kay Wen Bei, si Zhou Yu ay sumugod pasulong, kinuha ang pagtama para sa kanyang kakampi. Tinamaan siya ng palaso, ngunit hindi malalim ang sugat. Sa isang mabilis na paggalaw, hinailan ni Zhou Yu ang palaso mula sa kanyang tagiliran at napuno ng galit. Tinapos si Wen Bei gamit ang isang nakamamatay na hampas. Nang pumabor sa kanila ang labanan, nakita ni Zhou Yu ang bandila ng kalaban. Itinaas ito ng mataas para pasiglahin ang kanyang mga kawal. Ang pagkakita sa watawat ay nagbigay inspirasyon ng lakas ng enerhiya sa mga kawal ng alyansa, na nagtulak sa kanila pasulong ng may panibagong determinasyon. Samantala, si General Gan ay naghatid ng matinding suntok kay Hu Jun, na napilitang sumuko ang puwersa ng kalaban. Ngunit si Zhou Yu, ay gumawa ng isang kalkuladong desisyon upang iligtas ang buhay ni Hu Jun. Pinabalik niya siya kay Cao Cao, isang mensahe ng kahihiyan at pagkatalo na higit na makakasakit kaysa anumang tagumpay. Sa kabila ng tagumpay sa lupain, alam ni Zhou Yu na ang digmaan ay malayong matapos. Gayunpaman, ang mga barkong pandigma ni Cao Cao ay sumusulong pa rin. Samantala, ang pagkatalo ni Hu Jun at Wen Bei ay nagpadala ng mga shockwave sa mga kawal ni Cao Cao, dahilan ng kanilang pag-alala. Ngunit si Cao Cao ay pinawalang bisa ang kanilang mga takot. Minaliit pa niya ang kanyang mga kaaway. Determinado na hindi mahuli, nagtayo si Cao Cao ng kampo sa tapat ng ilog mula sa Chibi Cliffs kung saan nakatalaga ang kanyang mga puwersa. Mula sa malayo, tinatanaw ni Zhou Yu ang ilog mula sa malayo at nakita ang mga battleship ng mga kalaban. Habang nag-istratehiya ang alyansa, matamang pinagmamasdan ni Zhou Liang ang mga galaw ni Cao Cao. Hinulaan niya na pagkatapos ng kanyang pagkawala sa lupa, malamang na baguhin ni Cao Cao ang kanyang diskarte. Na tumututok sa kanyang mga barkong pandigma para sa susunod na yugto ng pag-atake. Si Zhou Yu, na naramdaman ang katotohanan sa pagsusuri ni Zhou Liang, ay naghinala na ang mga hukbong panglupain ni Cao Cao ay isang pagsubok lamang. Ngayong naunawaan na ni Cao Cao ang lakas ng alyansa, ang mga talahan na yan ay nagbago. Ngunit ang alyansa ay wala pa ring malinaw na larawan ng tunay na kapangyarihang hukbo ni Cao Cao. Sa gabi sa hapunan, si Liu Bei ay nakipag-usap kay Sun Quan tungkol sa mga residente sa nayon. Sa sandaling iyon, pumasok si Sun Shangxiang sa silid at may naisip na ideya si Sun Quan. Iminungkahi niya na si Liu Bei, na ngayon ay byudo na, ay pakasalan ang kanyang kapatid na babae, na si Sun Shangxiang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nilapitan ni Sun Shangxiang si Liu Bei at tinamaan ang kanyang pressure point, na naging sanhi ng kanyang pagkahilo kaagad. Natahimik ang silid habang pinagalitan ang kapatid sa pag-alok ng ganoong kasal.
Natulala si Sun Quan sa hindi maintindihan ang biglaan at malakas na reaksyon ng kanyang kapatid. Nang maglaon, tahimik na naglakad si Zhou Liang sa likod ni Sun Shangxiang, na nagpapakain ng mga kalapati sa isang liblib na sulok ng bakuran ng palasyo. Humingi siya ng tawad, ipinaliwanag ang kanyang naunang pagsabog kay Liu Bei. Pagkatapos ay binuksan ni Sun Shangxiang ang tungkol sa kanyang pagkabigo sa pagpilit sa isang arranged marriage. Siya ay nagnanais ng kalayaan, tulad ng mga kalapati na kanyang pinapakain, pagod sa mga hadlang at inaasahan ng buhay sa palasyo. Pinuri siya ni Zhou Liang na may nakakaalam ng ngiti para sa kanyang mga talento at espirito sa kabila ng pagiging isang prinsesa na nakakulong sa palasyo. Ang kanyang lakas at pagnanais para sa kalayaan ay kitang-kita sa kanyang mga salita at kilos, na ginagawa siyang higit pa sa isang maharlikang figure. Habang ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap, itinuro ni Sun Shangxiang ang malayong kampo ng mga puwersa ni Cao Cao. Ibinahagi niya na ito ang mismong lugar kung saan sila ng kanyang kapatid na lalaki ay minsang nanghuli ng mga tigre, isang alaala ng kanilang nakaraan. Ngunit higit sa lahat, nagkaroon siya ng ideya kung paano talunin ang hukbo ni Cao Cao. Kinabukasan, si Zhou Liang ay nanatili sa kampo, na pinagmamasdan ang kampo ni Cao Cao mula sa malayo. Dumating si Zhou Yu upang salubungin siya, at sa tahimik na mga sandali sa pagitan nila, ipinagtapat ni Zhou Liang ang isang nakakaligalig na kaisipan, isang premonition na balang araw ay maaaring matagpuan nila ni Zhou Yu ang kanilang mga sarili bilang magkaaway. Si Zhou Yu ay matamang nakikinig habang nagsasalita si Zhou Liang, ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga posibilidad. Humanga sa pananaw ni Zhou Liang sa pakikidigma, pinuri niya ang kanyang katalinuhan, nagpapasalamat na ang ganoong pag-iisip ay wala sa panig ni Cao Cao. Nagsimulang talakayin ng dalawang strategist ang pinakamalamang na mga hakbang na gagawin ni Cao Cao. Malinaw na si Cao Cao, na walang karanasan sa pakikidigma sa hukbong dagat, ay lubos na aasa kay General Kai, isang batikang commander na may malalim na kaalaman sa ilog Yangtze. Upang talunin ang mga puwersa ni Cao Cao, kailangan nilang alisin si General Kai. Walang madaling gawain, ngunit isa na maaaring magawa kung nilalaro nila ng tama ang kanilang mga baraha. Ang susi, sabi ni Zhou Liang, ay nasa pagsasamantala sa kawalan ng tiwala sa hanay ni Cao Cao. Ang patuloy na takot ni Cao Cao sa pagkakanulo ay ang kanyang pinakamalaking kahinaan, at ang malalim na paranoia na ito ay maaaring magamit sa kanilang kalamangan. Sa pagkakaroon ng plano, mabilis na pinakilos ni Zhou Liang ang kanilang susunod na hakbang. Nagpadala siya ng kalapati na may dalang mensahe kay Sun Shangxiang, na matalinong nagkunwaring espiya sa loob ng kampo ni Cao Cao. Habang lumilipad ang ibon, nagsimulang maghabi ang mga hibla ng diskarte ng alyansa. Bawat galaw ay naglalapit sa kanila sa tagumpay. Ang moral sa kwentong ito ay huwag mong hayaan na lumunin ka ng kapangyarihan at maging sakim sa iyong posisyon. Kaya kaibigan, huwag kalimutan na mag-subscribe para sa mas maraming recap. Hanggang sa muli.